10 verse 44 manindog ta palihog atong youth conference. So naghunahunahon ta ko nga doon na tatay missionary nga mag-testimony no aron ng mga young people makadungog sila, ma-challenge sila o ang Ginoo maghikap silang kasing-kasing para basig dunay tawgon sa Ginoo no sa kadaghan sa young people nga moadto sa mission failed, but wala na to maplano. Maybe next time, no? Nalimot ko ni Ma'am Joy. Si Ma'am Joy dati akong tawagan. Inko kinsa may akong tawagan nga dalira. Because if we want that God is going to bless our churches, we need to send more missionaries. Kaya ang Ginoo dili siya mo bless financially unless iyatang gipanalanginan ni grow ta spiritually. Amen? So, ang kwarta, no, andam ang Ginoo mo bless nato sa kwarta. Basta atong gamiton para sa kaymayaan sa Ginoo. Matthew chapter 13 verse 44. The message this evening, the true treasures, ang tinuod nga bahandi. In Matthew chapter 13 verse 44, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field, which when a man had found, he hid it, and for joy thereof goeth and sell it all that he had, and buy it the field. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you, God, sa testimony nga among na dunggan. Salamat ni Ma'am Joy. Lord, I pray that you continue to bless her, O Father, sa iyang ministry. Lord, ako nagpray nga maundang na ang gubat sa Israel, aron makapadayon Ginoo ang mga missionaries dito sa pagpangabudlay. Lord, I pray also, God, this evening, ikaw magadasig ka namo Ginoo, magapasabot ka namo sa imong pulong. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. I ask the Holy Spirit to empower me, to give me exact word to deliver, that your people, O God, may masabtan, unsa ka bililhon, unsa ka dako ug bili ang mga espirituhanong mga butang, ang kalag sa tao, ang pagsugilon sa maayong balita. Tanan anak kong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Nagkasalamat, malingkod mo. The true treasures, no? Every one of us, we desires to have treasures in this world. Ganing ubang mga Kristohanon, grabe yung paningkamot. Usahay, dili maka-attain sa simba, matag Domingo, tungod sa bahandi. Gusto sila nga ma-accumulate pa, mudaghan ang ilang bahandi nining kalibutana. But heavenly things like a treasure who had a great price. Sa atong ginabasa din ang kingdom of heaven is like a treasure hid in the field. Gilubong siya diya sa field. Now which a man had found, sa diya makaplagani siya, no, yan yung gitago, on for joy thereof goeth and sell it all that he had. Tanan iyang mga butang iyang gibaligya aron iyang paliton tong maong treasure nga tong yuta nga din dito nalubong ang maong treasure. Now, heavenly things is like a treasure, so at great price. Kining mga langit nun nga butang sama ni siya sa bahandi nga dunay dako kaayo nga bili. So, mingon ka pastor, usa man yun kadako. Now, kanang atong kaluwasan, dako kay nagbili. Ang atong pag-alagad sa Ginoo. Sometimes, ang atong ginuhuna, murag gamay rag bili kini. Apan kung imong sabton, imong siyang tanawon sa Biblia, that God is preparing a reward, a great reward to everyone who are willing to serve Him. Nganon doon ay mga missionaries like Ma'am Joy, doon ay mga pastor, nga unta komportable ang ilang kinabuhi. But dos ilang gibiyahan katong maong mga katong ilang kabutang unta, but niadto sila sa field nga budlay sila, nagwali sa pulong sa Ginoo. Nahimo silang uncomfortable. Doon ay mga misyonary nga akong gibisitahan, dili lalimoy. No, mo ka sa Haiti, ambot lang. Dito ko sa Haiti, pero ako kaadlaw 1 week. Every hours akong ihap, kano sa akong muuli. Kay kuyawan ka. Kisod ang mga tao, daghang tulisan, daghang kawatan.
Perting lisura ang kinabuhi. Init kayo, abog kayo. Why kurinti? Apan maigsoon ko sa Ginoo dunay mga tao nga ilan ning gipili because ilang nakita unsa ni kabililhon, unsa ni kadako kayo bili ang pag-alagad sa Ginoo. How about you today? Imo bang nabati o imo bang naibawan, imo bang nasabtan unsa kadakog bili kaning atong pagpangalagad sa Ginoo? Na the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field, gitago diya sa uma. Nakit-an sa katao o giyaning galubong. Ya kay di man iyang uma, so ayang gihimo gusto niya palito ng uma. Aron tuwa dito ang treasure iyang makuha. O ang tanan niyang kabtangan gusto niya iyang gibaligya. Aron sa pag-angkon na yadtong sa kalugar nga din na lubong ang maong treasure. Now, what are the basis of true treasures? Unsa man ang basihanan nato sa tinuod nga treasures? Kita na mong treasures, may picture de, no? Salamat ko ni sa ato naghimo niini. Yung kubutangig picture sa treasures. Makaabri kaniyana gold nga coins, perting mahala na. Now, unsa may atong basihanan nga kana nga treasure dako nagbili. Una, the comparison of its value. Kung tanaw nato nga kini siya o kini nga treasure dako nig bili kay kuan siya, dako ni siya og value. The comparison between soul and body. Inyo ba na-compare ang iyong body o ang soul? Pastor, aman akong kalag. Kana ikaw muna. Kana mo nakita imo ng lawas, ang imong kalag mo ng mag-uol. Inside in your body is your soul. And your soul will live forever. Kung wa kay Kristo, wa pa ka maluwas, mamatay ka, nga wa mapasaylo imo mga sala. Inig kamatay nimo, silutan ka, imo itambog ang imong kalag sa linaw nga kalayo. O sa white throne judgment, suluban kag bagong alawas nga di na madunot. O magantos ka sa impierno sa walay katapusan. Maybe that day magmahay ka. Mingon ka, nakadungog na ko niini, but wala ni mo gituhui, gidawat si Jesus Christ, kay mong maluluwas, kayon, ugma na ko mo dawat, sunod na. Kaya mong yunahuna, relihiyon, yan ang panahon na mabutang, sige kag matorture ka, nga nung wani mo gidawat si Jesus Christ. Ug why makatabang nimo, musinggit ka. Tabang, nobody can help you. But today, you can be saved. Ug imong dawaton si Jesus Christ, ngay mong maluluwas. Now, the comparison between soul and body. Soul is eternal, it will last forever, but the body is not eternal. No? Kani sa bata pa, mga teenager pa, grabe kayo, kuan. Ang lawas, Coca-Cola body, ang mga batanon, dagko pagbraso. So magtanaw ko ni GR, unanagi ko sa batanon pa ko, dagkog, ingnon ko nila, bridge cotton, makinang maton. Dako kay upper body. Pero si GR, dili ko na, mas guwapo na si GR kay nako. Doon na tayo membro sa church, gingnan na niyang anak. Gingnan niyang anak nga, ulitaw ba? Gingnan niya, dong kanang imong naong dong. Maugyo na sa ulitaw pa ko. Ingon ang bata pod. Pagkatiguang din ako, pamapareha kong naong nimo. Adi na ko matiguang, oy. Aba maigsoon ko sa Ginoo kani nga tong body. Di mo siguro imposible na kayo mo edad og 100. 90. Ang akong papa namatay sa 67. Ang akong maguwang namatay sa 62. Ang akong great-grandfather, murag 50 raman siguro kapit. Nakaingong ko 60 na ko, sunod tuig. Delikado na. Ingon ang akong doktor isa, Pastor, prone ka sa cancer because your acidity, grabe, taas kayo. Pero tanan akong great-grandfather, ang akong papa, ang akong igsuon, they're all died in cancer. Cancer, pareha sakit sila tanan. Cancer sa atay. No, so, pero ang blessing lang kay
Naluwas na ta. Amen? Ingo pa sila, mahadlok magmamatay, mura maggwapo. Ay, kuyawan mo mamatay, kuyawan yun mo mamatay, kuha pa mo maluwas. Pero kung nadawat na ninyo si Jesus Christ ngayong maluluwas, ay natural na ang atong body, mamatay yun na. No? 2 Corinthians chapter 4 verse 7, we have the treasure is earthen vessels, that the excellency of the power be of God and not of us. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Now, because of the preaching of the gospel, we are saved, and the eternal life which we receive is our true treasures. Kini nga atong kaluwasan, treasure kini. Nga imong nakalutan, imong nadunggan, imong nadawat. And it's safe. God hold your salvation. In John chapter 10, verse 28, 29. Not also the Lord Jesus Christ who hold our salvation. It is the God the Father. Why makakuha sa atong kaluwasan? Christian, remember this. Kung ang kaluwasan gibase sa mayong buhat, walay makasiguro nato. Apan ang kaluwasan wala gibase unsa imong nahimo diya ni Kristo. Apan gibase sa gihimo ni Kristo, kita gibayra ni Kristo. Our responsibility is to believe and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung mayong ka, Pastor, di ko kasiguro sa kaluwasan kay makasala pa man ko. It means that you do not believe, you do not accept the truth that Jesus Christ is your Savior. Kung si Kristo pang imong maluluwas, di nimo saligan ang imong kaugalingon eh. I did not, trust my good works because my good works cannot save me. I trusted the Lord Jesus Christ. And now I'm sure that I'm saved because nagsali ko ni Kristo. Kamo, kinsa inyong gisaligan? Inyong mayong binungatan, pasabot pa ginawa, pawagin mo maluwas. If you're not able to trust on the Lord Jesus Christ, put your trust on the Lord Jesus Christ. Doon ay mga tao mingon sila, Pastor, sa mga kadako nga akong kinabu, ang akong pagtuo makaluwas. Ingo, Brad, it is not about how big is your faith. It is about the focus of your faith. Now, what is your focus of your faith nga makaluwas nimo? Your good works? Jesus Christ. Dapat ang atong focus si Jesus ang makaluwas nato. Unsa may mong focus in yung faith nga makaluwas niyo? Your good works? No. If that's so, mo na imong unahuna, you are not saved. You need to accept Jesus Christ. Mangayo kag pasaylo nga, Lord, pasaylo ako nga wa ka nako gidawat nga akong maluluwas. Akong bugtong of personal nga maluluwas. Now tonight I will accept you as my Lord and Savior. Please come to my heart and save me. And I will tell you, tonight you will be saved. Amen? O imong ngalan isuwat dito sa libro sa kinabuhi. Now, dili ko musugot, no? Kaning atong kaluwasan, dako ni nga treasure. Dili na ako ni bailuan ni og $1 million. 1 billion US dollars. I will not do that. Kamo, musugot mo? Hindi mo kuhaon ang imong kaluwasan, tagaan kag 1 billion. Sugot mo? Musugot mo, nabuang yun mo. Kano man, ang maimpirno ka sa walay katapusan. Your salvation is priceless. Wala nagibay kwarta ni Jesus Christ, but He died on the cross. He suffered so much because He wants to save you. So kitang mga Kristohanon, wala nakabalong mga tao nga sobra patas mga bilyonaryo. Dunay treasure nga nasa sulod nato, wa sila kakita. Amen? Mauna nga atong naong dapat malipayon ta. Because of the treasure inside us, in our body, nga nasa atong kalag, ang kaluwasan sa atong kalag. Nausahay ang atong gitagaag bili, kanima natong lawas. Kani, case nin sa akong antipara. Kaning akong antipara, kung ako masayip, dugay na ni kayo. Pila ni katuig ganing Jim? Dugay mga 5 years ba? Alis na siguro ni. Wala pa siguro, mga 3 years, 4 years now. Isuod na ko ni diri sa case. Ang case na ko, pila kay price akong antipara? Murag 21 mil. No? So, ang akong case, 100 pesos. Kana pulo na siguro na ko na alis dig case. E sige kaguba. Oh. Pero ang antipara, wala na ko alis di. Kung isulod na ko diya, nakita pa ninyo antipara.
Wala na. Ahama ng antipara. Naa sa sulod. No? That's like our body. This case is like your body. Dili mo makita ang imong kalag. Pero ang mahal, dili kaning case. Siguro kung i-compare na to ang price, 100 pesos kung 21,000. Pila ka ni? Pila man? Buying 210 ka cases. Right? So you cannot say nga, mahal mo na akong case. Dili na ko na ibaylo, oy. O sa pag 20 ka cases, di na ko ibaylo ang akong kalag. Nga naman, akong kalag bililhon. Why? Because my soul is precious in the sight of God. It will last forever in eternity. Kung mapuyo ka sa langit, 1,000 years, you're still there. 1,000,000 years, you're still there. 1,000,000,000 years, naagya po ka sa langit. You will rejoice in heaven. We have fellowship in heaven without aim. Ang atong fellowship sa langit, wag yo'y pagkahunong na siya. Muna, ang laot kamo nga ang inyong mga parinti, wala ninyo giampo, wala ninyo giwitnessing, ano man. And I believe in heaven, like the promised land, nga ang kini nga family, ilain sa Ginoo. We are in heaven, and I believe, we live as like by pamilya kita. Muna, mintras buhi pa, atong siran sa mayong balita, ang atong mga minahal sa kinabuhi. Because the great reunion is in heaven. Amen? Reunion nga walay katapusan. Pastor, mga on punta sa langit? Yes. Nakakoy bersikulo na. Di ba, giwalihan mo na? Naabagoy kuan sa langit ka ng peace nga salo-salo nga way pagkaon. Pero di ta mamatay o di ta mukaon, no? Now, your soul is more important. Spiritual things is more important. This is our treasure than our earthly bodies. The salvation of your soul is more important than your physical salvation. Sabi mo ta, ay, salamat kayo nga. Gitagaan kog bugas. Ang importante, dili ra ng bugas, ang importante ang kaluwasan sa kalag. Salamat ko ninyo mga church members. Last Sunday pa, no? Nung niagi pa yun, mga 24, no? 24 sa December. Doon ay na-save nga 200 souls na save sa atong church. Because naghatag mo bugas. Ang mga laborers, mga construction worker, mga drivers, atong na-invite sila. Kaya tagaan natong bugas nga 5 kilos. 1 sack, small sack. They came because of that rice, but nadawat nila si Jesus Christ. Amen? So you have a part of that. And I know God is going to bless us. Sa rin nakita niya nga atong gitagaag, dako nga pagtagad, ang mga espirituhanon nga mga butang. O sa dili nato ibaylo, no, ang simba. Dili nato ibaylo ang atong pag-alagad sa Dios kaysa mga butang nining kalibutan. Nag-ampot ang ay bless na sa Diyos para mahimutang blessing sa uban. Now, ang kaluwasan sa kalag sa atong minahal sa kinabuhi, importante na bo sa atong tarungo ng atong kinabuhi. Aron mahimutang kahayag nila. Amen? How they're going to believe the gospel if your lives walay kausaban. Mas buutan pa sila nato. Usaw man na maluwas sila. Kung makita nila nga our life is changed. Nagpuyo na tadya sa pagkabalaan. O niya, gibless na sa Ginoo financially. They will believe the gospel. Mahimutang kahayag nila. Amen? Pero po, sige tagpamaylo, di ta kabayad. Ingon ta sa atong mga parente, ingon ta, pabaylo arami diha. Niya, di ta kabayad. Ingon sila mo na, gigabaan mo, kay balin mo reliyon. Una, Christian, work hard and be honest. Young people, kung naakakaroon, nag-eskwila ka, paningkamo itong eskwila para maluwas ang imong mga parente. Pag-honest, pagtuon, pagkugi, dili kay dugay mo mata, salamat ko nga
Ang mga Kristohanon, no? Sayo mo mata ang uban. Kamo sayo mo mata? Aha. Basta sige lang mo Facebook, kamo mga young people. Sige Facebook, dugay mata. Unsaon man na, maluwas inyong parinti. Di ba ingon, Pastor, i-bless magigos Ginoo kay anak ko, oy, waka kabalos Bible? Ang kaluwasan libre, walay bayad, but blessing, faith plus work. Right? Kaluwasan lay libre, oy, naunsa mo libre gyapon ninyo. Gusto mo i-bless sa Ginoo nya, di mo trabaho, kugi. Amen. Para maluwas ang atong minahal sa kinabuhi, para daghan tag mag-reunion ta dito sa langit, daghan tag kauban nga atong mga parenti. Now Jesus said, "Fear not which kill the body, but not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell." Atong kahadlukan ng Diyos. Ano man, ang Diyos mo patay siya sa lawas, mo patay siya sa kalag. Di na to kadlukan ng makapatay sa lawas, pero di kapatay sa atong kalag. Ang Ginoo, kundi na to alagaron ng Ginoo, pwede ta bangkrapon sa Ginoo eh. Sa pastor, mabangkrap pag ako, kadato na nako. Ambot lang. Kung anaon ka sa Ginoo, lisuon imong ulo, wa na, pagkaugma. Wa na ka. Hurot na tanan. Mula maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos mo'y tag-iya sa tanan. Wa tay mahimo kung wala ang Diyos. Ang yawa na ningkamot siya moguba sa nung kinabuhi. Ang yawa na ningkamot siya nga umawala nga to tanan nga panginabuhi. Ang yawa gusto siya masunog imong balay. Ang yawa gusto siya ma-destroy ang imong panimalay, madik-adik imong mga anak. Busa kita mga parents, kita'y maguna diya sa simbahan. Amen. Kita'y maguna pagpangalagad sa Ginoo. If you will not follow the Lord, there's no reason that your children will follow the Lord. And the devil will destroy them. Ikapital na sa yawa sa imong mga anak na dili ka matinud-anon. Pero ang Diyos mo respeto sa nimo. If you honor God, Lord, I want my children to follow you. Lord, I'm going to follow you because I love my children. I love you, Lord, first of all. So maigsoon ko sa Ginoo, akadlukan na itong mapatay sa atong lawas o kalag. Kaya ang Ginoo, pwede niya ta nga kuhaan ta sa tanan atong mga kabtangan. The salvation of one soul is more than the price of the whole world. Think about that. What is the price of one soul? In Matthew 16:26, for what a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give it to exchange for his soul? Dili lisod good. Bisa pag imuhan tibuok kalibutan niya maimperno ka, wa gyoy pulos na siya. Bisa pag kung sa kakadato niya maimperno ka, pagkaway pulos gyud niya na. Nga kinabuhi, way pag wala ka matao. Yan ka, Pastor, how about the rich people in this world? O kanindot sila kinabuhi. No, you are wrong. Isagun sa kakadato, sa kakahiyahay, kung wa sila makadawat ni Kristo ngay lang maluluwas, their life kawalay pulos. Kaya bisa pag-imo ang tibok, kwartas tibok, kalibutan, dili nimo mabayran ang kaluwasan sa imong kalag. Think about that. But naluwas ta. Amen? Doon na anato nga tresyon nga labaw pagbili sa kwarta sa tibok o kalibutan. Kung silang kwartas tibok kalibutan, kwarta lang ha, wala bot ang asset. Na ako na maabot sa 70 trillion US dollars. Wala pa trillionaires. Hapit na, ingon sila sa Elon Musk. Hapit na ma-trillionaires. So pag imuha na 70 trillion US dollars, you cannot buy your salvation of your soul. But na-save ta. Amen? We have something in our body nga atong kaluwasan nga labaw pagbili sa tibuok nga kalibutan. Think about that. And we ought to rejoice and be thankful to God. And we're going to serve God. Tungod sa gihimo sa Ginoo nato, He died on the cross. He suffered so much. Aron niyang mabayra ng atong kaluwasan. Aron na bisan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag, kundi nakabaton sa kinabuhing dayon. Ug mupuyo ta sa langit. Gihimo tang anak sa Dios. Now we are saved not because He bought us with money, but Jesus suffered so much to save us. Our bodies will decay, but our soul is eternal. Kanang atong lawas,
Isa kung saan pa nato na ay. Magkakunot ga imong nawong, pasabutan na, nagkaduol na ka. Ha? Nagkaduol na ka. Na-discovery karon sa Japan. 73, ako tayo ipakita na, 73 years old nga babae. Ang yang naong murag 30 pa. Na-discovery nila kay na mapaakan na bitin, doon ay bitin nga lala kay dito, pag mabuhi ka, mabata ka. Nya papaak mo bitin? O nya ka nung mamatay mo? Di na lang ko. Ingnan ako akong asawa. Papaak kag bitin? Nya, mabata ka, o nya mamatay ka. Pesa kung saan pa, natugpugong. Ang uban, magtina, magwig, sapawan ang mga kunot, wagi na. Ginakapugong. Nga naman, ang atong body mo decay, ang atong kalag, dili mo sab. So, ang espirituanong butang, mas labaw na siya bili. Okay? Now, in Revelation chapter 20, verse 10, and the devil that deceived the whole, deceived that what's cast into the lake of fire and brimstone where the beast and false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. But when your soul are not saved, you will suffer in hell forever and ever. Kayo, kakuyaw niya na, forever and ever. So sa may lakog bili, body or soul? Kani atong lawas, magdaot ni, mamatay ni, wana. Pero ang atong kalag, dili mahanaw. Now, letter B. The comparison between suffering and reward. In Romans 8:18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall reveal in us. Our suffering of this present times, gamay ra ni kaayo. Dila mo musimba kay nasakitan mo, doon mo yung nag-Istanbul mo sa mga membro. Ay, padayon pagsimba, gamay ra kay ni atong pagsulay. Pastor, naku kay kong problema, nagdaot ang usa sa akong pamilya. Hey, that's a small thing. Compare sa great reward nga kitaganan sa Ginoo. Our sacrifices para sa missionaries, atong faith promise offering, unsa di atong gihimo sa Ginoo, naglimpyo ta, nag-apil ta sa choir, nagatag gihimong sakripisyo. Hey, it's a small thing. Compare sa great reward nga gitaganan sa Ginoo. Daghan sa mga Kristohanon mo bisag tuwa sila sa langit, mayroon sila ganong wa man ko nangalagad sa Ginoo. Dunay sugarol gikan sa European ba nanugal siya. Dato siya, I don't know, it's a true story, pero ako lang ni nabasahan. Ato siya sa Amerika, there is Las Vegas. Nanugal siya. And then nagsakit siya. Pagkasakit niya, hapit na siya mamatay, gingnan niya ampare, Catholic priest, gingnan niya. Ning akong mga amigo, daggan sa amigo, dato gud siya, mga dato pa din mga amigo. Kinsay mo ani sa akong lamay. Kanabang, tuo man silang ampuan nila ng kuan aron malangit, di ba? So, kinsay mo ana sa akong lamay. Bahino nila ang nabili na kong kaptangan. Ayang kaptangan is $25 million. Wa giniad to. So, dito gibutang sa Catholic Church, nga gamay nga Catholic Church, along the highway, ang iyang lamay. Wa po sila kabalo nga, mo dito'y sabot niya, ang pare ramigingnan, o nga abogado. Nay kalibangon kayo, wa sa nakita ang kasilyas na Amerikano, di man naparihan na to, nga mutalikod lagbato. Mangita, magina sa basta Amerikano, kung kuyog, di ko mangihib sa gasa, ay kay mo sa ila na, wa kay batasan. Mangita, kag CR. So, nihunong tong kahion, kalibangon kayo. Wa may tao, nakita siya nailungon, pero way tao. Nisuod siya sa CR, way tubig. Nigawas siya, nagkuha siya kabo. Kana bitong, siya tawag na, kanang holy water. Gikabo niya. Kay gidala niya sa CR. Pag umanya kalibang, mo'y paggawas niya. Naan ang pare. Mugawas na sa ingon ng pare, can you sit down and pray for this
kaning namatay ba, lingkod sa din, ampo ani namatay. Kuyawan kay siya, yung siya nakitaan mag-akuspari, no, nga, basig idemanda ka to. Kaya ang holy water yung gikuha. Uli sila sa iya, ha, la. After 1 week, nakita niya nga naay pulis nagpadulong sa iyang balay. Kuyawan siya kay nakita niya ang daghan ay media, nakita niya paggawas, ni gawas ang una ang pari. Perting kuyawan niya, isa ipapriso na kuani. Kay nga nung akong gikuha ang holy water, akong giilo. Halos mga yun, nasagpasaylo sa pari. Peringon ng pari nga, you're the only person nga nihapit o na nag-ampo ni atong namatay. So this 25 million US dollars imuha na ni. Grabe no, usara ka oras sa galingkod. Kung nakabalo pa mo ato mo. Pero mga igsoon ko, sige no, kaning atong pagpangalagad, sige no, labaw pa na, oy. Sa mura din na, mapil og while. Ana din atong gante. Hey, God is going to bless you. In heaven, He give you a reward, diri po sa langit. Muna mga lagad ta sa Ginoo. Dili manawala ta sa simbahan aron we can gain material things. We are here because we love the Lord, and God, He owns everything. God can bless you. He can bless your family. He can bless your businesses. He can bless your life. And then 2 Corinthians chapter 4 verse 7, for our light affliction which for a moment, sa may imong mga affliction, you are afflicted tonight. Sa may imong kagulanan nga lagad ka sa Ginoo, is for a moment. For us far more exceeding an eternal weight of glory. Maybe somebody is persecuted you today. Kibugal-bugalan ka, nangalagad ka sa Ginoo, wala kay kwarta. Kung padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo, kaya ang Diyos nag-care kanimo. God cared for you. Amen? Iyang tanggi amuma, iya tang ang atong mga agulo na dungog na sa Ginoo. Padayon lang. In James chapter 1 verse 2 and 3, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ang atong pagtuo usahay sulayan. Amen? Kana nga to, pagtuo sulay. Salamat ko ninyo nga mga Kristohano. Bisan doon na mo'y pagsulay sa inyong pagtuo. Nibalik mo gihapon pag-alagad sa Diyos, pagsimba. And God, He will going to reward you. And God is going to bless you. Sa mingunta, sa akong gi-istorya ganyan, grabe no, 25 million, sa kauras lang niyang lingkod. It's more than that, ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, dili ni siya. Dili ni siya, kuan. Dili ni siya magpautang ang Ginoo. Kung dili ka mga lagad sa Ginoo, magkwinta ka sige. Magkwinta ka ba? Di ko ay, ganse ko diya. Di ko. Natay buhaton para sa Ginoo. Dili ko. Muhatag sa faith promise. Dili ko. Bali, wala ginimo ang buluhaton sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, mahimong dimalas. Doon ay Kristohanon na 50 years young people sila sa una. Nagkita sila sa church. 50 years na nilabay. Sa una mga ilang edad, mga 15 pa. So 50 years, 65 na sila. Pagkita nila. Ingon dayon ang babae man siya. Ingon dayon tong lalaki nga sa una nanguyab niya. Nga naminyo na po sila, lalain na sila mga pamilya. Uy, kumusta naman ka? Mo siya. Ingon ang lalaki nga, naminyo man kunukag Amerikano. Siya, panalangin day kayo, kaya naminyo kag Amerikano, pero kaning babae, backslider. Siya, naminyo kag Amerikano, pero dili kayo maayo. Kaya ang akong giminyuan, namatay man. Ay, namatay di ay. Sa luoy na day kay, sa dipod kayo luoy kay, gibalayan man ko. Gibalayan siya ba? Siya, ay hayahay day kay, sa gibalayan ko, worth 10 million. Naku kay nga balay, no? Siya, hayahay day kay, di po kayo hayahay kay, nasunog. Siya, ay luoy na day kay, sa di po kayo luoy. Kay naman ko'y anak, isuportahan man sa akong ugangan. Isuportahan man ko $2,000. Dako na. Isa hayahay de kaysa
Di po kayo hayahay kay ang akong anak gikuha sa ugangan. Wala siya support siya. Ay, luuya din mo siya. Di po kayo luoy kay doon na may insurance day ang balay. Isa ay piting hayahaya na kayo. Di mo siya. Di po kayo hayahay kay gitulis man ko. Wow! Di malas yun mo kinabuhi. Well, di mo gustong di malas yung kinabuhi. God is going to chastise you. Serve God. Be willing to suffer for the Lord. Ayaw pangwinta para sa Ginoo. Basta para na sa Ginoo, I want to sacrifice diya sa Ginoo. And God, He will going to bless you. He will bless your life. No, but when you're kung kining unsa day nakay balatian, atong pasalamatan ng Ginoo. Ayaw kung ingon sila, kung mamatay imong asawa, pastor, magpasalamat ka. Ayaw pagpasalamat na matay imong bana, asawa, pasalamat ibuhi pa ka. Amen? Listen mo ba na, Lord, salamat Ginoo, nga akong asawa na matay. Maisyo ka na. Pero pasalamat, all things, give thanks. Lord, salamat Ginoo, bisag wala na nga akong bana, pero wala minimo pasagdi. Amen? Doon ay namatay. Pagkamatay, pagsaka niya sa langit, i-interview siya sa angel. Nga nung namatay man ka, siya pagkuan mangguna ko, pagsulod na ko sa kong grahe, nakita ko dito kaning dunay sapatos nga dili ako. Unya, nasuko ko kay nagduda ko sa kong asawa. Nisulod ko sa kwarto. Akong i-confront akong asawa, kinsa maning sapatos diri. Di man ni ako. Nag-wild ko, wa man katubag ang akong asawa. Pirti na akong sukuha. Karon, tungod sa akong kasuko, akong gisumbag ang dingding sa mong balay. Hangtod, gipasan ako ang kaban. Kaban ba? Kaban? Kailan mo kaban? Giitsan ako sa bintana ang kaban. Unya na heart attack ko, matay ko. Di ay, na may kasunod yung gamay. Gamay ba? Gamay nga lalaki. Ingon pa naging siya, ikaw, sabi kamatyan siya. Ako to nakasulod sa kaban. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, pasalamat na sa Ginoo. Amen? Bahala na dihag. Nantay mga kabalaka, mga problema. Ito pasalamatan ng Ginoo kay naluwas na. Dito tayo magtigong og treasure sa gining kita maning kamot matagtrabaho, pero di na to priority ka ng treasure sa kalibutan. Ako nagpray, maganing ko nga God is going to bless me more para testimony sa Ginoo. Para ang buluhaton, para sa buluhaton sa Ginoo. In Matthew 6:20, but lay up your treasure in heaven, where neither moth nor rust nor corrupt, and where thieves nor do not break through nor steal. Jesus said, lay up for yourself treasure in heaven. Because in heaven, our treasure cannot be corrupted. But how to have treasure in heaven? When you invest your money in the Lord's work. Amen? When you give and support missionaries, the people who preach the gospel. Kita, magtigom tagbahandi sa langit. Kay kung magtigom kagbahandi sa langit, ang Ginoo mo bless ni mugdugang. In Matthew chapter 9, verse 41, for whosoever shall give you a cup of water, drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. Even a cup of water that you give in the name of Christ, or a missionaries, he shall not lose his reward. Tubig ra ganing na, unsa na ka, tagaan ni mong pan. Unsa na ka, tagaan ni mo og mga mahalon nga butang, mga gamit niya, pagkaon. By doing that, imong nagtigong kag treasure sa langit. Kung magtigong kag treasure diri sa kalibutan, I will tell you this, tigong kag treasure, maningkamot kag ayo. Kita kong mga tao, grabe. Natigulang na lang siya, edad 70, no? Teenager pa siya, gikan sa China, niabot siya diri. At siguro mga 80 na. Siguro mga 50 years sa iyang tindahan, maurang alingkuranan, kay mahadlok siya, kawatan siya sa mga workers. Namatay siya. Wagi sa kaagto sa Hong Kong. Ako sang gipangutana nga, nagkaadto po ka ma'am sa Hong Kong. Gikam sa China, sa wa.
Nakaadto po kas bagyo, wala. Di siya mo absent, oy. Hadlok sa kawatan siya mga workers sa iyang tindahan, pero pagkamatay niya, gibahin sa iyang mga igsuon, ang uban kontra niya. Kay, wa man siya anak, wa man siya maminyo. Gibahin, iko pagkaluoy. Nagtigom siya bahandi, pero wa siya ka-enjoy. Na ako'y supplier sa Cebu, dato kayo. Say nang kanyang yuta, ingon siya, re, palitan niya kong yuta, re. Anang gwapo kay nga lugar diya sa Cebu, inko nga, pila po sir, isa, 600 million, inko sir, bisan lagkuan sir. Wa ko'y kwarta na sir, oy. Bata ka dato kayo, pero ingon na yung anak, bisang pagkaligo na lagdagat, huwag sila magkuyog sa ilang daddy, kaya gan mo kisang anak. Because they're busy. Ingon na yung anak, ingo bin. O sabang po mo nagkuyog sa imong daddy, nakakuyog mo sa Amerika, nagbakasin siya, sir, we have no time of vacation. Day and night, we are working. Tapos tagsa silang mga company, gidala, pero busy kayo ko, kaluoy ni sir. And then he sat in the office and I tried to share them the gospel and he said to me, Ray, nagdawat naman ko sa Ginoo, Ray. Inko, kanong sa sir? Isa katubitong kanabitong Amerikano de sa Katipunan, Ray. Inko si Pastor Yos, isa ipakita pa ko na picture. Pero wala siya time, inko kaluoy kayo. Namatay siya sa COVID. Siguro age of 92. Hey, dato kayo pero inikamatay ni mo. You lose your power of your money the moment you're going to die. Wa ka kabalo. Kadumduman pa ba kasi mo mga anak? Right? Pagkaluoy kayo. Now, Christian, lindot kayo magtigom tagbahandi dito sa langit if you're going to nga magtigom tagbahandi dito sa langit. Kung sinaan mo karon, I will tell you this. God will empower you that He will bless you more so that you can give more to God. Amen? Mao kana nga ang tinuod nga treasure kanang nasa langit. Atong napadala kay ni kamatay nito wala na. Nawa na tay time. Bulag to number 3. The conclusion of its value. Ato na makita sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 to 13. Ato mubasa na lang ta sa verse 13, chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Siguro mingon ka, ang pinaka-importante yung kayo kanang makakwarta ta, kanang nangatay kabtangan, nasayop ka. Kaya ni kamatay ni mo, biyaan ni mo na tanan. Ang importante lang, hear the conclusion of the whole matter. Kaya itong kinabuhi, ito nang isummarize, usarag yun ang atong aming buhaton. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Kinsa nagsulti ani? Si Solomon. Solomon has more money than Elon Musk. Karon pinakadato si Elon Musk. He was smarter than Albert Einstein. Bright pa ni siya ni Albert Einstein. He was more powerful than Joe Biden. But he said, all is vanity. Kanatong kagwapo, that's vanity. Kanang mga kwarta nga imong gitigom para sa kaugalingon nimo, all is vanity. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Amen? Young people, fear God. Christian, fear God. And keep His commandments. For this is the whole duty of man. Makaingon yung ka, ini kamatay ni mo, wa man day pulos day ning akong kabtangan, biyaan naman din ako ni. Dili naman day ko makasakay sa akong gwapo nga auto. Dili naman day ko makatravel. Karon sa una wala ni oy. Bata-bata pa ko. Wala ko'y sakit sa likod. Karon anak ko'y nag-improve na. Nag-improve ang nagkadaghan ang sakit magatiguang ka. Na nakoy hyper acidity. Na nakoy sakit sa likod. Una ingon akong asawa nga mag-business class ka o magtanaw sa gas price, di po ka katulog. May pag ma-economy na lang. Pero i-business class na ko niya akong asawa kay para malipay siya. Kaya nga naman,
Wala na tiguang na ta. Dagang na tagsakit. Pero kining tanan natong mga butang ni kalibutan na aton nimbiyaan. Ang importante kayo mabili nato ang atong pag-alagad sa Ginoo. Diba? Young people, if you're going to give your life to the Lord, dili gyud ka magmahay. Sukad pa sa akong pagkabata, sige kung wali din sige tamong gisultihan. What kind of life that I have today? Kung wala ko gidawat si Jesus Christ nga ako maluluwas. Ikaduha, kung wala ko musunod sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo. Nakidalaghan kay mga young people nga kuyog namo dito sa Melin. They left the church. Ang ilang pagsimba, musimba lang sila ganahan. Usahay, musimba, usay dili. Ang ilang kinabuhi, bisan pa diri sa kalibutan, miserable gihapon. Because God, He will bless you in this world and He will reward you in heaven. Kung mahimutang faithful, mga lagad ta sa Ginoo. So ato nang hinumduman, nga importante kaya, pinaka-importante ning kalibutana, ang imong kaluwasan, o ang imong gihimo diya sa buluhaton sa Dios. The true riches is eternal, not temporal. Ang tinuod nga bahandi, eternal. Dili worldly riches, but heavenly riches. You have a true treasures if you invested your life in God's Word. Now, unsa man imong kinabuhi karon? Imo bang gi-invest di sa Ginoo? Or unsa bang imong kaluwasan? Didawat naman nimo si Jesus Christ nga imong maluluwas? Kung unsa imong gihimo nga treasure, unsa may imong gihimo nga treasure? Unsa may imong treasure gyud nga dako? Pastor, kani akong balay. Pastor, kani akong negosyo. Importante kayo, ang imong himuon nga treasure, kini imong pagpangalagad sa Ginoo, ang imong pagsimba. Mga espirituhanong mga butang, kini mo imo ni himong prioridad sa imong kinabuhi. Kung sa imong gihimo nga treasure sa imong kasing-kasing, karon, mauni priority sa imong kinabuhi. The Bible says in Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. At true riches, dili mawala mulungtad. Ang tinuod nga riches, mga butang nga langiton. Busa atong isit ang atong kasing-kasing sa mga langit ng butang. Ato ay priority ang atong pagsimba. Amen? Ang atong pag-alagad sa Ginoo. Ang mga butang atong mahimo diya sa Ginoo. Aron mahimo ta nga nigabot na to sa langit. Doon ay mga ganti nga atong madawat sa langit. O ato ning i-enjoy in eternity forever and ever with the Lord. Amen? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan nga nakakaroon. Lord, I pray that you will touch their heart, O Father. Lord, I pray, kailan makita ginoon sa kaimportante ang pag-alagad nimo na among ang tinuod nga treasures, O God, dili mga kalibutanong butang. Apan Ginoo ang tinuod nga treasure, mga butang nga langit nun, dili makita. So Lord, bless every one of us, ang imong pulong, and dito balik kakawang. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, anto ta sa atong mga prayer request.